Mga kababayan, mga kakamping at mga kaloyalis, panoorin niyo po ito pong si Harry Roque at nang makita niyo po kung gaano po siya kawalang hiya, ngayon po gusto po niya tayong pag-awayin. Panoorin niyo po at atin pong susupalpalin ang sinabi niya. At sana naman maisip ninyo yung sakripisyo ninyo ni Aquino na pinagpatuloy ni Cory Aquino ay hindi lamang po tungkol sa kwarta. Yan po talaga ay sa tunay na pagmamahal ng bayan at kaya hindi ko maintindihan kung bakit kayo ngayon ay nakikipagsanib puwersa sa isang angkan, sa isang pamilya na alam natin kurakot, lumabag sa karapatang pantao at alam natin na sila ang problema at hindi ang solusyon ng taong bayan. Mga dilawan, mag-isip-isip kayo. Dahil huhusgahan din kayo ng kasaysayan gaya ng hinusgahan ang mga pamilyang Marcos. Ayun mga kababayan, so ngayon, Harry Roque, kayong mga DDS kayo, ginagamit nyo na ngayon si Ninoy Aquino at saka si Cory Aquino. Si Tita Cory at saka yung tatay ni Pinoy Aquino. Ngayon, nananawagan na kayo sa yellow sa mga dilawan. Nakalimutan nyo na ba kung paano nyo binaboy yung mga taong yon? Nakalimutan nyo na ba kung paano nyo ininsulto si Senator De Lima na isang yellow? Anong tawag mo kay Senator Risa Hontiveros? Hontivirus ang tawag mo, hindi ba? Iniinsulto mo ang mga yellow, ang mga dilawan. Ngayon, gumagawa ka ng drama, nanghihikayat ka sa mga yellow at mga kakampink. Para ano? Para pag-away-away na naman ng mga Pilipino? Ganun po kawalang hiya si Harry Roque, mga kababayan. Tayo pong mga Pilipino, mga kababayan, hindi po tayo dapat mag-away-away. I-set aside po muna natin ang differences natin at tignan po natin yung kinabukasan ng bansa natin, yung future po. Ang mga ito, ganito na po ang ginagawa kasi desperado na po. Wala na silang choice kundi pag-away-awayin na naman po tayo. Ganun po yung nangyari nung panahon ni Duterte sa administrasyon niya. Nagkawatak-watak ang mga Pilipino, pinag-away-away. May mga Pilipino nagtatanggol sa China. Samantalang nung time ni Pinoy, tayo nagkakaisa na pinagtatanggol natin ng West Philippine Sea. Bigla tayong nagkawatak-watak nung panahon ni Duterte at ngayon, ganun naman po ang gagawin nila, divide and conquer, para sila po yung makabalik sa kapangyarihan. At bakit nila gustong makabalik sa kapangyarihan, mga kababayan? Para absuelto na po sila sa sandamakmak at patong-patong na kasong kinakaharap nila. Marami sa kubol nila, sa kanilang kampo, ang patong-patong ang kaso. May nakakulong na, may nagtatago, may tumakas, may nagpa-asylum, at meron pang maaaresto. Halos lahat sila, mga kababayan. Kaya ngayon, dahil wala silang choice, ginagawa nila ang lahat para matanggal si PBBM, mapalitan ni Sara Duterte, at maagaw, manakaw ang kapangyarihan para lahat nga naman ng kanilang kinakaharap na kaso, in my opinion, ay absuelto na, mga kababayan. Huwag po tayong pumayag na magtagumpay ang panawagang ito ng mga DDS. Ito ni Harry Roque. Sobrang obvious, mga kababayan, halatang halata. Binabanggit mo yung mga pangalan ng mga taong namayapa na alam mo naman ang mga Pilipino ay sensitive sa mga usaping iyon sa nakaraan. Para ano? Para sugatan na naman kami, para kami saktan na naman at kami mag-away-away? Yan ang style nyo, yan ang propaganda nyo, yan ang modus nyo, kayong mga DDS kayo, pag-away-away ng mga Pilipino, para kayo, ipepresent nyo, ipoproject nyo ang inyong mga sarili bilang tagapag-isa or tagapag-unite ng mga Pilipino, tagapagligtas. Pero tapos na ang panggagago nyo sa amin, tapos na ang panlilinlang nyo, tapos na ang panloloko nyo sa mga Pilipino. Nakita na namin ang totoo nyong kulay at mga baho nyo sunod-sunod ng lumabas. Hindi na kami papayag. Ngayon, ginagamit mo ang yellow at ang dilawan para ano? Para pasamain na naman ang loob namin? Pasamain ang loob ng mga loyalists? Mga kababayan, wag po tayong pumayag, wag po tayong magpadala. Tapusin na po natin. Ang tignan po natin yung future, mag-move forward na po tayo. At yung itong kasalukuyan, ang importante po yung kinabukasan ng bansa natin. As much as possible, iset aside po muna natin yung differences natin dahil marami po tayong kinakaharap bilang isang bansa. Kaya ang ginagawa ng mga ito, dikdikin na naman tayo mga Pilipino at gawing sariwa na naman po ang sugat ng nakaraan. Huwag na po tayong pumayag. Hindi ba 32 million kayo? Kayong mga DDS, yan yung pinagyayabang nyo eh. 32 million kayo. Bakit ngayon nananawagan ka, nagmamakaawa ka sa mga dilawan, sa mga kakamping? Bakit tila hinihimok mo kami at niyayaya mo kaming sumalib sa inyo at lumaban sa admin ni PBBM? Di ba 32 million kayo? Na-realize mo na ba na wala na kayong bilang? Na-realize mo na ba na ineffective na kayo? Na-realize mo na ba na yung mga tao namulat na at nagising na sa katotohanan?
Nakita na ang baho ng kampo nyo. Nakita ng mga karumal-dumal na kawalang hiyaan ang pinagagawa nyo sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Kaya ngayon, ang natitira nyong option ay agawin ang kapangyarihan sa Pangulong Marcos at iluklok ang mga puon nyo para lahat ng kaso nyo absuelto. Ikaw na lamang, Harry Roque. Ang dami mong kaso, patong-patong na kaso at ang daming isiniwalat ni Ramil Madriaga tungkol sa'yo na talagang nakakakilabot kung yun ay mapapatunayang totoo. Talagang karumal-dumal in my opinion, mga kababayan. Wala kayong ibang choice kundi ang makabalik sa kapangyarihan para lahat ng kaso nyo, lahat ng pananagutan nyo, ang impeachment nyo, mabaon sa limot, mabura. Hindi kami papayag. Hindi tayo papayag, mga kababayan. Ngayon, gusto mong gamitin ng yellow, ang makakampink, ang dilawan, gusto mong gamitin para kayo'y manalo ulit. Pero unfortunately for you, Harry Roque, tapos na yon, sinet aside na namin yon. Tumitingin na kami sa kasalukuyan at sa kinabukasan ng bansa. Walang mangyayari sa amin kung mag-aaway-away kami. Kapag kami nagkakaisa, kaming mga Pilipino, kayo ang talo, kayong mga maka-China ang talo. Dahil hindi nyo na magagawa ang ginawa nyo dati na dapat nyong panagutan at hindi nyo na maaagaw ang posisyon para mamayagpag na naman kayo. Hindi naman maganda ang nangyari sa Pilipinas noong panahon nyo. Puro karumal-dumal, kabi-kabila ang EGK at kung ano-ano pa na hindi matanggap ng damdamin ng mga Pilipino. Tapos ngayon, mananawagan ka sa mga dilawan? Gagamitin mo yung nangyari sa nakaraan? Babanggitin mo yung mga pangalan ng mga taong na mayapa na? Dahil alam mo na sensitive ang mga Pilipino, sasaktan mo na naman kami ulit? Sinasaktan mo kami? Sinasaktan nyo kaming mga Pilipino. 32 million kayo? Pero wala kayong magawa dahil hindi totoo ang number nyo. Dahil hindi totoo na kayo'y malakas at hindi totoo na may support pa kayo. Mga kababayan kong Pilipino, wag po tayong pumayag sa maitim at masamang balak ng mga ito. Gusto lang nilang mang-agaw ng kapangyarihan at posisyon para lahat ng pananagutan nila at kaso ay mabura, in my opinion. Yun naman po talagang very evident at very obvious eh. Wag po tayong pumayag, mag-move forward na po tayo. Wag na po nating hayaan ang mga taong ito na gamitin ang nangyari sa nakaraan para po tayo pag-away-awayan. Wala pong maitutulong sa ating mga Pilipino ang pag-aaway-away. Magkaisa po tayo para sa bansa natin. At magkaisa tayo na lumaban sa masasamang tao at politiko na patuloy na ginagamit ang kapangyarihan at ang batas para pahirapan tayo mga Pilipino, para tayo pag-away-awayin, para sila ang namamayagpag. Huwag po tayong pumayag na tayo po ay pag-away-awayin ng mga taong ito. Malaki po ang pananagutan nila at dapat po silang managot. Dapat po silang makulong kung kinakailangan kapag napatunayang guilty sila sa kanilang mga ginawang masama sa mga Pilipino. Huwag po tayong pumayag na mag-away-away ulit, mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.